Ito yung sunod mga kababayan. Ito yung sunod mga kababayan na rason na wala na yatang kasiguraduhang uuwi pa si Sara ng Pilipinas. Mga kababayan, kung naalala nyo po, no, pinayagan po si Sara Duterte na lumipad. Pinayagan ng Malacanang. Ito po yun mga kababayan. Siya lang. Ganyan tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang panibagong foreign trip ni VP Sara. Sa text message sa Billionaire News Channel, kumpirmadong pinayagan ng Malacanang ang bise na bumiyahe mula ngayong araw. Itatagi mo kaya ni Vice President Sara Duterte ang pagtuloy niya sa kanyang foreign trips? Ito ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Tama ba na magbiyahe ka? Tama ba na habang nagtitipid ang gobyerno, diba? Maiwasan sanang gumastos. Kung personal trip lang, biyahe lang, lakwatsa lang, bakasyon lang, tapos syempre dala mo ang ibang mga staff mo at security mo. Sa isang panayam kasi ni Attorney Michael Powa kahapon, Mayo 1, kukumpirmahin pa raw ng isa sa defense attorneys ng bise kung tutuloy nga si Duterte abroad. Reference ni Castro ang isang political report dated April 28 na nag-ulat na tutuloy si VP Sara mula ngayong araw, May 2 hanggang May 15 sa pareho pa rin na itinerary. The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Tinanong natin ang kapo ni VP Sara at itinuro tayo ng OVP kay Attorney Powa na tumanggi magbigay ng pahayag. Hindi naman daw kasi siya ang spokesperson ng OVP, bagkus siya ay defense lawyer ng Vice Presidente. Sa vlog ni Castro, inungkat nito ang recent activities ng OVP at napansin ang April 29 engagement ng Vice, ang parehong araw na pinabotohan kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa kanya. Hindi siya dumalo sa hearing, dumalo siya sa pop-up exhibit sa Laguna. Siyempre, maraming tao yan Marami ang tao dito. Butante yan mga ka-clear. Talagang dapat niyang puntahan. Dapat niya talagang unahin pala to. Okay, nasaan pa ang trabaho niya? We are hiring. Wala na mga ka-clear eh. Sorry Wala Ibang tao na. naman nagpe-preside dito. Matatanda ang pinuna ni VP Sara ang approval ng kanyang travel request dahil late na raw itong inirelease ng Office of the President. Isang araw bago ang kanyang intended travel noong April 23. Samantala, pinuna rin ng Palace Press Officer ang pahayag ni Duterte sa combat operations sa Tuboso, Negros Occidental, lalo na ang pagsambit ni VP Sara na under her leadership, kinikilala raw niya ang serbisyo ng sandatahang lakas sa bayan. Like Tanong ni po tayo, Castro, mga kababayan. under what leadership? Sa OVP raw ba ito? O feeling presidente na raw ba si VP Sara? Nako. Ayon sa Office of the Vice President, wala pang kumpirmasyon kung lilipad ang Vice Presidente ngayong araw. Ando na, nakalipad na. So ngayon mga kababayan, nalaman nyo, lumipad na, nakaalis na ang Gaga. Wala na si Dora, ang pumalit si Sara. Kung merong Dora the Explorer, ngayon po ay si Sara the Explorer na. So ngayon mga kababayan, eto na nga, ang tanong, uuwi pa ba siya? Mga kababayan, may balak pa bang uuwi o may balak ng mag-asylum? O makipagkita kay Saldico? Kasi ganito po mga kababayan. Bakit? Mga kababayan, kakasuhan po ng 3 counts sa pagbabanta or death threat si Sara, no, na inirekomenda ng NBI. 3 counts. Biruin nyo mga kababayan, 3 counts ng murder. 3 counts. Pareho sila ng tatay niya. Yung tatay niya 3 counts din. Sa kanya 3 counts din. O ngayon mga kababayan, do you think si Sara uuwi pa? Kasi pag uuwi siya, warrant na ang sunod nito eh. Itong 3 counts na to, warrant na ang sunod nito. Mga kababayan. Kaya ang tanong ngayon, uuwi pa kaya siya? Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, 3 counts ng crimes. Krimen yan, mga kababayan. Do you think uuwi pa siya? Do you think babalik pa si Sara? Kasi kung babalik siya mga kababayan, kulong siya eh.
Kung babalik siya dito, automatic kulong yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. May balak pa bang uuwi? 3 counts ng death threat o murder ang kakaharapin niya ngayon. Walang kinalaman sa yan mga kababayan, walang kinalaman yan sa impeachment niya. Iba yung process ng impeachment. Sige, doon na tayo sa salitang isa yan sa tinalakay sa impeachment, yung pagbanta niya kay PBBM, kay Lisa at kay Martin. Pero mga kababayan, no? Ang ano kasi diyan is inirecommend yan ng NBI. Hindi siya part, ang kaso na yan mga kababayan ay hindi siya part ng impeachment. Hiwalay po siya, mga kababayan. Wait lang nga mga kababayan. Hiwalay po siya sa kaso. Hindi siya party ng impeachment complaint. Pero doon siya sa impeachment trial nakita ng NBI at doon nakakuha ng idea ang NBI para kasuhan siya ng 3 counts. Nako, mga kababayan. Wait lang po ha. Yung upuan ko kasi is natanggal. Ayan, okay na siya. So ngayon mga kababayan, yan na ngayon ang problema ni Sara. 3 counts. Hiwalay ito sa impeachment ha. Pero doon to nalaman ng NBI sa impeachment hearing sa Congress na kung saan nandoon nga si Attorney Milvin Matibag. Mga kababayan, kung naalala ninyo si Milvin Matibag nga, may mga kasama doon nag-present patungkol dito sa pagbabanta ni Sara, pagsasabi niya ng putang ina ninyong lahat. Nakita nyo naman, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ayan, nakita nyo. So doon mga kababayan, hindi naman po natin kaligtaan, ito pong si Attorney Milvin Matibag ay isang abogado, alam po niya kung ano yung crimes, no? So mismong NBI na po ang gumawa ng kaso laban kay Sara mga kababayan. Hiwalay po ito sa impeachment, paalala lang. Yung impeachment hearing ni Sara or trial hindi pa tapos. Pero itong 3 counts na irekomenda ng NBI na ikaso kay Sara, sa NBI to galing. Mga kababayan, mas mabilis pa to sa kidlat. Kung ang kanyang impeachment, matagal pa yan eh. Baka nga June pa yan maumpisahan. Pero itong 3 kaso na inirekomenda ng NBI, na kababayan, mas mabilis to kaysa sa impeachment. Ulitin ko ha. Ito. Dito tayo, ayan. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Patay ka Ayon niya. sa NBI, hindi katanggap-tanggap ang depensa ng Vice Presidente na conditional lamang ang kanyang banta dahil malinaw umano ang intensyon nitong manakot at magpahayag ng seryosong panganib laban sa matataas na opisyal. Hala. Batay sa investigasyon, ang mga naging pahayag ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay itinuturing na pang-udyok sa publiko upang mag-alsa o magkaroon ng kawalan ng tiwala sa kasalukuyang gobyerno. So klarong-klaro mga kababayan, kasi kung naalala ninyo, mayroong isang lalaki nag-post nga lang sa Facebook. Tapos binilugan niya ang ulo ni BBM, tapos sabi niya headshot. O di ba naalala niyo, inaresto? So unfair naman doon sa taong nagbilog ng ulo ni PBBM tapos nilagyan ng caption na headshot na inaresto siya, samantalang si Sara hindi. So ngayon mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kapag ka ito'y naikaso na ng NBI, mga kababayan, automatic ito mabilis. Mas mauna pa itong kasong ito at mas mauna pang arestuhin si Sara dito. Kasi bakit? Kung naalala nyo si Jason Sa, kung naalala nyo si Eric Celes at saka si Jack Argota, naalala nyo nagpakalat sila ng fake news, pinatawag sila ng NBI tapos nilagay na agad sa DOJ yung kaso. Naalala nyo? Hindi ngayon si Jason Sa ilang araw lang dampot na. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi aabot ng katapusan ng May or June si Sara magkaroon ng warrant. Ako advance ako mag-isip pa kasi kung naalala ninyo, hindi po umabot ng 1 buwan yung issue kay Jack Argota na pagpapakalat nila ng maling informasyon patungkol sa health ni PBBM ay inaresto si Jason Sa.
So may possibility na itong i-recommendang kaso ng NBI na 3 counts ng grave threat at sedition, may possibility malayo lang 1 buwan, may warrant si Sara dito. Mga kababayan, may warrant siya dyan. Tandaan ninyo mga kababayan, itong iba sa mga kaso dito non-bailable. Di ko lang alam yung inciting to sedition kung may bail yan kasi si Pokis nakapagpiansa eh. Mga kababayan, yan ang aking naiisip ngayon na baka nga hindi na uuwi si Sara. Kasi bakit? Mabilis pa sa kidlat itong NBI gumalaw ngayon mga kababayan. Ulitin ko sa inyo si Jack Argota kamakailan lang pinatawag sa NBI. Kamakailan lang pinatawag sa NBI. Tapos isinuplong niya si Eric Celis daw at si Jason sa ang pasimuno ng fake news. Tapos magulat tayo, ipinasa ng NBI sa DOJ ang kaso, nai-warrant na agad, inaresto si Jason sa. So, malayo pa sa katotohanan, mga kababayan, na hindi mangyari, na hindi makasuhan si Sara, mangyari talaga yan. Mga kababayan, mabilis pa sa kidlat ang NBI gumalaw ngayon. Sabi ko sa inyo, matapang si Melvin Matibag. Kung napanood nyo, may mga video na hinahamon niya sino ba yung hinamon ni Melvin Matibag na sparring. Tapos may napanood pa ako na isang video ng usapan nila na pinagmumura ni Melvin Matibag yung may death threat yata sa asawa ni Matibag. Mga kababayan, may death threat sa asawa niya, si Congresswoman, ay pinagmumura ni Melvin Matibag yung di ko alam kung sino yung pinagmumura niya doon na nagsorry ng sorry, hingi ng tawad, mga kababayan, kasi galit na galit. Matapang si Melvin Matibag, mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo. Kaya sabi pa naman ni Melvin Matibag, wala akong pakialam kung kaibigan kita noon or kakilala kita. Ang sa akin lang, trabaho lang, walang personalan. Nako, mga kababayan, bakit pa kasi nila pinaalis? Sabi ni Sir Vince Del Santo. Babalik yan, i-deport ng government ng Europe. Kung nasa Europe siya, i-deport yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat mag-file ng civil lawsuit si Carandang against sa state ni Duterte para mapawalang benefits niya. Para nawalang benefits niya. Hindi, meron na po, pinapabalik na po mga kababayan yung mga benefits ni Carandang, lahat pinapabalik na ng Korte Suprema, pati yung kanyang mga retirement. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, itong inirecommend na kaso ng NBI na 3 counts ni Sara, sabi ko sa inyo, mabilis to. Maniwala kayo sa akin. 2-3 linggo magkakawaran si Sara. Mark my word. 2 linggo, 3 linggo, or malayo lang 1 buwan, magkakaroon ng warrant si Sara. Continue. Gagamitin naman ng House Committee on Justice ang ulat na ito bilang mabigat na ebidensya sa kinakaharap na reklamong impeachment ng Vice Presidente. So, yung inirecommend na kaso ng NBI, mga kababayan, kung halimbawa i-file nila yan sa DOJ, kasi pagbabanta kay PBBM yan, dati pa yan Bakit, mga kababayan? Dapat dati pa yan na hindi pa ito na ipasok sa impeachment complaint Yung pagbabanta ni Sara, meron na yan Ang tanong ko lang, nasaan yan? Di ba si Jaime Santiago yon, yung dating NBI director? Bakit pala walang nangyari doon? Di ba mga kababayan, di ba dapat arestuhin na dapat yan si Sara niyan? Kasi di ba naalala nyo yung lalaki na nag-post ng headshot kay PBBM? Headshot, sabing ganon. Di ba dinampot nila? Bakit si Sara hindi nila dinampot? Di ba? Bakit pala hindi nila dinampot? Ma'am Rancel, hello po. Tanong ko lang, bakit hindi nila dinampot? Yung lalaki nag-post lang. Nag-post lang, dinampot. Samantalang si Sara, death threat na, may nakausap na ng killer, hindi dinampot. Yun nga ang mahirap kay Jaime Santiago Puti yata bayag nun Diba? Yun ang mahirap sa kanila. Dapat nga inaresto na agad to si Sara Pero inyo, yung lalaki, yung teacher nga, ang sabi, sino makapatay kay Duterte, bigyan ko 50 million, putang ina, dinampot. Diba? Oo. Sino daw makapatay kay Duterte? Samantalang si Sara,
Dahil busy kasi si Sara. Nako, Sir Vince Del Santo, walang busy-busy dyan. Walang kung anong posisyon. Yeah. Nako, ang hirap lang kasi. Ngayon, si Matibag, di ko lang alam, no? Di natin alam. Siyempre, BP, ay hindi pwedeng ganun. Ma'am Arlene Muruliano, putang ina. So, ibig sabihin pala, pag Vice President ka, okay lang okay lang magbanta. Pero pag ordinaryong tao ka, mag-post ka lang sa Facebook, dampot agad. Ay, putang ina, kung ako ganun. Pag ako ganun, mag-post din ako pala. Sabihin ko, patayin ko si ganito. Pag ako dinampot, sasabihin ko, putang ina ninyo, pagbabarilan mo na tayo. Bakit? Si Sara nga, hindi dinampot eh. So, ganun na ba? Ganun na ba talaga? Basta Vice President, hindi dinadampot? Kapag kami ordinaryong tao, putang ina, magnakaw ka naman ka, nakukulong. Samantalang si Digong, bilyon-bilyon yung ninakaw, putang ina. Sa bagay, nakulong naman kasi, karma. Di ba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Yan ang mahirap ng batas natin. Kapag kasi Sara Duterte, kasi Vice President, hindi dinadampot. Pero yung lalaking nag-post lang ng ulo ni PBBM ng headshot, putang ina, dinampot. Yan din, ako po yung nanawagan sa NBI, no, na sana hindi na ganun, no, hindi katulad noon. 'Di ba? Mga kababayan, sana hindi katulad kay kay Jaime Santiago, na puro kwento, walang kwenta. 'Di ba? Mga kababayan, naawa ako doon sa lalaking nag-post ng headshot. Dinampot ni Jaime Santiago, pinadampot. Yung babaeng nag-post ng fake news, pinadampot niya. Yung vlogger na taga Cebu, pinadampot niya. Putang ina si Sara, pinagbantaan ni si Martin, si Lisa, si BBM. Putang ina si Jaime Santiago, si Ipir ang bunganga. Anyari, Jaime? Anyari? Ngayon, nagtatanim ka na ng gulay dyan sa probinsya, nag-alaga ka na ng kambing at kalabaw, baboy, kung ano-ano pa. Diba? Kaya ngayon, sana, kay Attorney Melvin Matibag, huwag mong gayahin si Jaime Santiago. Puti yung bayag. Di ba? Dapat nga, ito, yung kay Basti nga, na ang sabi, isa lang naman kailangan namin ang ulo ni Bongbong Marcos. Asa na yun? Dapat dampot na agad yan eh. Di ba? Kapag ordinaryong tao, dampot putang ina. Itong mga politikong magnanakaw na to, may posisyon lang sa gobyerno, putang ina nyo. Huwag niyong pangarapin, maging politician ako, tablahin ko kayong lahat. Kailangan pala natin, mga kababayan, pumasok tayo sa politika. Kailangan pala natin magkaroon tayo ng posisyon sa politika. Putang ina, pag ako nagkaroon ng posisyon sa politika, ubusin ko kayong lahat, mga animal kayo. Di ba? Mga kababayan, pag ako nagkaroon ng posisyon sa politika someday, putang ina, ubusin ko talaga kay lahat. Maniwala kayo sa akin. Mas masaklap pa ako kay Digong. Pero may due process. Mas masaklap pa ako kay Digong. Maniwala kayo sa akin. Yung Digong kasi kwento lang yun eh. Tapos ang pinapatay niya kapag kaibigan niya, ligtas eh. Pagkaaway niya, patay eh. Ako hindi. Wala akong kaibigan. At iiwasan ko magkaroon ng kaibigan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, wag nilang pangarapin makapasok ako sa politika. Putang ina, ubusin ko talaga sila lahat. Nako, maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Kung may matapang na Miriam Santiago, kung may matapang di umanong Digong, putang ina, ibahin nyo si Ken. Pag ako talaga magkaroon ng posisyon sa gobyerno, ubusin ko talaga kay lahat. Wag lang akong mapatong bilang DILG secretary. Naku po, ubus kayo sa akin lahat. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Oo ma'am, si Jaime po yun, yung dating NBI director na katagal-tagal ni Sara, pinapapunta nila sa opisina di umano, wala naman dinampot. Tapos pinatawag lang nila ng pinatawag, hindi man lang, di ba? Diyos mio Marimar. Kaya yun po yun, mga kababayan. Kaya ang rason ngayon, uuwi pa kaya si Sara, may 3 kaso na siya sa NBI na nirekomenda. 3 counts ng grave threat at inciting to sedition. 2 grave threat at 1 inciting to sedition. Diba? So, yun po yun, mga kababayan.